May 3, 2025 dito sa bukid ng Ringon ng Bungatan sa Cavite. So dito tayo sa may pahinga, lagi tayo nandito sa bukid. Halos araw-araw na. Kagabi, kaninang umaga, na high blood yata ako kasi hindi maganda yung uminom ako doon sa dito sa sa Bagtas. Medyo hindi maganda yung tulog ko, kaya pagpunta ko rito, okay na, okay naman. Mas naparami naman ang kain ko yata kagabi. So kasi nga okay naman sa akin. Wala namang problema sa akin pag napaparami kain ko. Ang problema lang pag yung kakain ka ng pinilit. Kasi nga itong mga gagong to, pagkakakain ako dito sa pag oras na ng kakain ako, naabangan ako ng mga siraon dito. At kanina ngang umaga, ang ingay nila dito sa bukid. Hindi ko kilala kung mga iglesia ba yan o mga dating daan, hindi ko sila kilala. So may mga plano dito na talagang dumidiskarte sila kung paanong diskarte ang gagawin nila. Pati yung mga tropa ko dito, yung kakilala ko rito, inuutusan din nila. May mga tao dito sa bukid, inuutusan din ng mga putang inan to. So hindi ko kilala itong mga gagong to. Nasabi ko nga kahapon nung nagpapakalat ako na ito na yung time nyo na ilabas nyo yung mga video na kailangan ko. Kasi yung mga video yun, yung mga ebidensya na pwedeng magpatumba sa kahit gaano pang kalaking mga grupo yan. O kahit mga NBI ba yan o ano, mga TV station ba yan, GMA7 o ABS, wala akong pakialam. Ilabas nyo yung mga video, magkakaalaman tayo kung talagang matibay ba talaga mga putang inan to. Dinidiskartehan nila ako dito sa Cavite. Hindi ko alam kung anong habol hindi ko alam anong rason na motibo nila para ano pang gagawin nila sa akin dito. O anytime na lumabas yung mga video niya, libre. Pwede mo nang patayin yung mga putang inang yan. Hindi ako nagsisinungaling sir. Hindi rin ako mahilig mamboka sa inyo. Paglabas ng mga video yan na kailangan ko mga ebidensyang yan. Yan lang sinasabi ko sa inyo na ito yung chance nyo ng panahon na habang nandito pa ako, mailabas nyo yan, maipapakita nyo sa publiko. Nakakuha nyo. Kasi napakatagal ng ginagamit nila yung mga video yan, yung discarding yan, na walang nalalaman ng mga tao dito. Kung paano sila napapaikot, paano sila napapasakay, paano sila nauuto, paano sila nadidiskartehan, paano sila nagugulat. Maraming diskarte yung sinasabi ko sa inyo kung paano nila ginagamay ang isang tao doon sa mga bidyong kailangan ko ipakita sa publiko. Kahapon nga nagluluto ako, so habang naggagayat ako ng sibuyas, ginulat ako doon nung motor nila Michael doon. Napagkakarinig ko dito, umatras daw, parang nilapit yata doon sa may bandang gate. Doon nagpaandar ng motor. So napaka-importante ng video na sinasabi ko sa inyo, dahil yung mga video yon ang magsasabi
na kung ano-ano ang mga ginawa ng mga taong to, itong mga putang ng mga demonyong iglesyang to, dito sa Cavite. So maraming hindi lang naman siguro ako, magpustahan pa tayo, hindi lang ako ang mabiktima nito. Yung iba natuluyan na siguro. Dahil marami ring inatake rito. Ito nga, yung kausap ko nga, yung tatay nun, inatake. Hindi ko alam, wala naman ako alam doon. So maraming inaatake dito na hindi natin naalam kung anong kung meron bang sinadya o sinasadya o hindi sinasadya. Meron kasi sinadya, merong hindi sinasadya. Merong diniskarte yan, merong pinlano, merong sinet up. So napakarami ang kailangan nyo malaman tungkol sa mga bidyong yan na kailangan natin. Na maipakita natin dito sa mga putang inang to. Na tignan natin kung sino katapat ng putang inang yan. So wala akong pakialam kahit gaano pa sila kalakas. Kasi alam kong meron din tayong mga tropa sa ibang bansa na sumusuporta sa atin. At dito nga, naririnig ko na 143.1 ba yun? Parang istasyon yata ni Bongbong Marcos yan, yung 143.1. Diyan lagi ako nag-istasyon para may nababalitaan ako. So, nakakabalita tayo ng kaparaso. Meron tayong doon na may sumusuporta din sa atin na hopefully na si Marcos makipag-associate kay Trump. Pwede nating magawa tungkol dito sa pinatatakbo natin. So, marami silang diskarte dito. Nako, sabi ko sa inyo. At sana nga malaman to ng presidente natin na dapat maisip ng presidente kung sino yung mga may pakinabang at walang pakinabang dito sa bansa. Dapat ganun dapat ang patakaran ng presidente. Yung may pakinabang sa bansa at walang pakinabang sa bansa. Ganun dapat ang patakaran. Kasi kung wala kang pakinabang dito, anong pakinabang ng gobyerno sa'yo? Diba? So dito, so binibigay natin na pwede nating maipamana sa ating mga lahi sa sunod-sunod ng lahi ng mga Pilipino. Kayo sumagot, hindi naman ako. At ayokong sumagot sa tanong ko. Kayo na lang ang sumagot. Ano ba ang pinakamaganda nating pwedeng ipamana sa mga darating pang lahi ng mga Pilipino? So kayo sasagot nun, hindi ako. So patimbre lang ako dito sa Bukid Rincon ng Bungatan sa Cavite. Kasi talagang may mga tama sila at ginagalit nila ako mabuti rito dahil nga nakikita nila yung sitwasyon ng katawan ko, yung mga may nakikita sila sa akin na tinitingnan daw nila sa ulo. Ewan ko. Hindi ko pa kasi nakikita yung mga video niyan. So yan yung mga kailangan natin maipakita sa mga publiko para makita nila kung anong klaseng demonyo itong mga putang ina to. Gusto ko kong pasalvage itong mga gagong to. Makahawak lang tayo ng kaperaso. Pasasalvage ko yung mga putang ina niya. Wala akong pakialam kahit sino makakapit yung mga gago ko. Makahawak lang ako ng kaperaso. Papapatay ko kayong putang ina niya. Pakisabi sa kanila. Okay, sa susunod na ulit. John Salgado nga pala. Baka makalimutan nyo. Yung founder ng The Rock of Jesus Christ. Yun lang naman di ba? Next na ulit.